Malakias 2:7. Ano sabi? 2:7. Tungkulin ng mga pari na ituro ang tunay na kalaman tungkol sa Diyos. Sila ang dapat sanggunian ng mga tao tungkol sa aking kalooban, sapagkat sila ang mga sugo ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Yung mga pari, nung panahon ng mga Hudyo, sugo ni Yahweh sa 2:7. Ngayon sa 3:1, ano sabi sa 3:1? Sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ipapadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At si Yahweh na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Sa makatuwid, lahat ng sinugo ng Diyos ay maaaring tawaging anghel. Basta isinugo ka ng Diyos, ikaw ay anghel. Sapagkat ang pagiging anghel ay hindi lamang yung espiritu sa langit. Ang pagiging anghel ay pagsusugo sa iyo ng Diyos na mayroon kang isang responsibilidad na ipahayag ang salita ng Diyos. Next. Ang pagiging anghel ni Manalo ay hindi base sa tunay na mensahe ng Biblia. Ito ay nakaugat lamang sa sarili niyang paliwanag ng Biblia at sarili niyang opinyon. Ulitin ko po, makinig. Ang pagiging anghel ni Manalo ay hindi base sa tunay na mensahe ng Biblia. Ito ay nakaugat lamang sa sarili niyang paliwanag ng Biblia at sa sarili niyang opinyon. Next slide. Okay, basahin natin. Next. 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 Yan ba? Sabi ni Manalo, siya daw yung anghel sa Apokalipsis 7:2. Pero tumigil na siya ng pagbasa at pagpapaliwanag sa Apokalipsis 7:3. Ano po ba yung Apokalipsis 7:4? Kasi po si Manalo, Felix Manalo, nakapokus siya sa 7:1 hanggang 3, pero hindi niya babasahin yung 7:4. Bakit? Ano ba yung 7:4? Tingnan nga natin, Apokalipsis 7:4. Ay maligayang pagdating po ang mga kapatid nating ministro na galing sa Iglesia ni Cristo. Maligayang pagdating po dito sa ating pagtitipon. 7:4. Ano po ba nakasulat sa Apokalipsis 7:4? At narinig ko ang bilang ng mga tinatakan, 144,000 buhat sa 12 lipi ng Israel. Tigla 12,000 mula sa bawat lipi. Bilang ng tinatakan. Okay. So sa 7:4 po, tinatakan ang lipi ng Israel. Sa 5 hanggang 8, tigla 12,000 mula sa bawat lipi ng Israel. Ngayon ang tanong po doon, sa Apokalipsis 7:1 hanggang 3, sinasabi ni Felix Manalo na siya yon. Sa Apokalipsis 7:4, sinasabi doon na yung anghel na yon tinatakan ang lipi ng Israel. Okay? So ngayon po, tingnan natin yung flow, yung way ng argument ni Felix Manalo. Next. Gusto ko pong basahin sa inyo yung unang kopya ng Article of Incorporation noong 1914 na isinumite ni Felix Manalo sa SEC. At dito po makikita na noong 1914, wala siyang balak ipahayag ang Ebanghelyo sa labas ng Pilipinas. Okay. Babasahin ko po sa inyo. Ito po ay nakasulat sa salitang Espanyol. Kaya po pinatranslate ko. Ano? Sandali lang po ha. Hindi po ako masyadong mahusay mag-Espanyol eh. Okay. Ano po sabi dito sa Article of Incorporation ng 1914? Babasahin ko po sa inyo sa Espanyol. Baka po nakakaintindi iba sa inyo ng Espanyol. Sabi dito, que los fines para los cuales se ha formada la sociedad no era otra más que para propagar las doctrinas y sabias enseñanzas del Evangelio de Cristo en todo el arquipélago filipino, y como tal su existencia dependerá de la caridad pública. Sa English po, ang sabi po nung nag-translate,
Doon po sa Article of Incorporation noong 1914 ni Felix Manalo, that the ends for which it has formed the society was no other than to propagate the doctrines and the teachings you did not know from the gospel of Christ in all the Philippine archipelago, and as such, its existence will depend from the public charity. Nung pong tinayo ni Felix Manalo ang Iglesia ni Cristo noong 1914 at isinumiti niya ang Article of Incorporation, ang nasa isip lang po niya at nung miyembro nung Board of Trustees, ipopropagate lang daw yung gospel ni Jesus Christ na hindi nyo pa nalalaman dito sa Pilipinas. Ano? Pero sa Apokalipsis 7:4, ang sabi doon, yung anghel tatatakan yung lipi ni Israel. Tanong, kailan sinabi ni Felix Manalo na ang Iglesia ni Cristo 1914, na itinatag niya noong 1914, ay magpapahayag ng salita ng Diyos, maliban sa Pilipinas, ilalabas sila? Noong 1948. Noong 1948, inamyendahan nila ang kanilang Article of Incorporation. Nag-meeting ang mga sanggunian o tinatawag ng Board of Trustees. Inamyendahan noong 1948. Ano sabi? That the religious corporation has for its object the propagation of the pure and undefiled doctrines and teachings of the gospel of Christ in the Philippines and in other places. Ayon, nalagyan na. Undefiled doctrines and teachings of the gospel of Christ in the Philippines and in other places, which may be reached by her ministers and members to bring man to the service of God. Sinabi sa Apokalipsis 7:4, yung anghel tatatakan yung lipi ni Israel. Pero nung ni-register ni Felix Manalo yung kanyang sekta na itinatag noong 1914, wala silang balak lumabas dito sa Pilipinas. Okay? Noong 1948 lang nila na-realize na kailangan silang lumabas sa Pilipinas. Kaya nila inamyendahan yung Article of Incorporation. Next. Na itayo ang INC, Iglesia ni Cristo 1914 sa bansang Israel noon lamang March 31, 1996. Samantalang ang sabi sa Apokalipsis 7:4, yung anghel tatatakan. Ibig sabihin, pag lumabas yung anghel na yon, dapat tatakan mo na. Unahin mo yung lipi na Israel. Ano? Hindi ko na po babasahin. Binasa ko na kanina 7:4, narinig nyo naman. Next. Sa Apokalipsis 7:1-3, ang apat na anghel ay mas naunang lumitaw kaysa sa isa pang anghel. Pero sa kasaysayan ng mundo, si Manalo ay nangangaral na noong 1914. Sinabi niya na siya yung anghel, di ba? Yung huling anghel na lumabas sa Apokalipsis 1:3. Pero sina George, Orlando at Clemenceau, ito si George, ang Prime Minister ng United Kingdom, si Orlando ang Premier ng Italy, at si Clemenceau ang Presidente ng France. Naging pinuno lang yan ng bansa nila noong 1916. Sino ba naunang anghel na lumabas? Sabi ni Felix Manalo, yung apat na anghel, di ba? Sino ba siya doon? Yung huling anghel. Di ba? Next. Dispalingado ang paliwanag ni Felix Manalo pagdating sa Biblia. Kung ang kanyang karapatang mangaral ay dahil siya ang anghel na sugo ng Diyos, dapat 1914 pa lamang, sinabi na niya na siya ang sugo. No? Kung talagang kumbinsido siya na siya ang tinutukoy sa Apokalipsis 7:1-3, dapat 1914 pa lamang, nung nagsimula na siyang mangaral, dapat sinabi na niya, ako ang sugo. Kailan ba niya sinabing siya ang sugo? Next. Ang pagiging anghel ni Manalo at sugo ay inimbento niya para lukuhin at linlangin ang mga Katoliko
na mababaw ang pagkakaunawa sa pananampalatayang Katoliko. Next. Itanong niyo sa akin, bakit, Father? Lakasan niyo, bakit, Father? Next. Sabihin ko sa inyo kung bakit. Sapagkat nung nag-umpisang mangaral si Manalo noong 1914, wala siyang binabanggit na siya anghel o sugo. Ano? Sa Apokalipsis 7 hanggang 3. O yung mga kapatid nating ministro na nandito, mamaya po sabihin niyo sa akin kung mali yung sinasabi ko, ha? Balik. Noong 1914, nung nag-umpisang mangaral si Manalo, wala siyang sinasabi na siya ang anghel at sugo sa Apokalipsis 7 hanggang 3. Next. Subalit, pagkatapos ng kumuha ng refresher course sa Sacred Scripture sa Amerika noong 1922, 8 taon na siyang nangangaral po niya, na? Doon niya naisip na siya yung anghel sa Apokalipsis 7 hanggang 3. Saan ang basihan? Ayan. Ito, mga kapatid. Itong aklat na to, 1956. Basahin nyo. Nandun yung mga direct statement ni Felix Manalo. Direct quotation. Next. Noong 1924, 10 taon makatapos siya magsimulang mangaral, sinabi na ni Manalo sa publiko na siya ang anghel na tinutukoy sa Apokalipsis 7:2. So yun po mga kapatid natin, mamaya po itama niyo po ako kung yung mga data kong sinasabi ay mali. Next. At noong 1927, sa pagpupulong ng mga kasapakat sa Tinajeros, Malabon, Rizal, ginawa niya ang kanyang official declaration, ang kanyang pagiging anghel at sugo sa bahay ni Mr. Rosendo Simon at sinaksihan ng mga Board of Trustees, si Teodoro Santiago, Costino Casanova, Maximo Valenzuela, Norberto Cruz, Igmedio Zabala, at marami pang kasabwat. At kung mapapansin nyo po, sa sanggunian na Iglesia ni Cristo, makikita nyo yung mga apelyido na yan. Next. Apokalipsis 7:2. At nakita kong umakyat sa gawing silangan ng isa pang anghel, taglayang pantatak ng Diyos na buhay. Sumigaw siya sa 4 na anghel na binigyan ng kapangyarihan maminsala sa lupa at sa dagat. Ibig bang sabihin nito, sinigawan ni Manalo si George, na Prime Minister ng Great Britain, si Orlando, si Clemenceau? Paano niya sila masisigawan? Nasa Pilipinas siya. Hindi rin naman sanay si Manalo ng French at Italian. Next. Masisigawan lamang ni Manalo bilang anghel ang 4 na anghel sa panaginip, sapagkat siya ay nabubuhay sa panaginip nung panahon na yon. Hinto po muna tayo.